Good morning mga kasaka. For today's work natin, alisin na natin yung pinaka main line which is nanggaling sa ibang room papunta doon sa mga submeter. So, alisin na natin yung mga submeter at yung dating main na metro is gagawin natin sariling metro doon sa isa kwarto. So, without further ado mga kasaka, let's do it. Baklas tayo ulit. Just as a reminders mga kasaka, every time na nagtatrabaho kayo sa electrical, uh, kailangan mong alamin ang kung saan yung pinaka-live wire niya. Lalo na kung, sorry, excuse me po, may bumara. Tutuloy tayo. Kailangan mo alaman yung pinaka-live wire niya para alam mo kung saan ang wire na hindi ka pwedeng sumabit. So, sa ngayon kasi ang electricity natin is hindi na ganun ka nakakamatay yung nasa residential na, yung nasa loob na ng bahay. Shocking na lang siya. Kasi hindi tulad dati na kumakapit yung kuryente sa katawan mo. So yung nasa loob kasi ng bahay, 220 na lang siya. Hindi talaga siya ganun na mamamatay ka. Mamamatay ka lang kasi pag once na na-shock ka, lalo na kung nasa hagdanan ka, usually mabalitaan mo dyan, nalaglag, dahil nga nagulat, untog, dahil nagulat. So hindi na talaga siya ganun na namatay siya dahil sa electricity. So usually ang nangyayaring namatay sa
electricity na electrician is yung nasa linya, nasa main line. Sila yung naglalagay ng mga high voltage wire, yung mga ganun na minsan nagkakamali. Yung kaya namamatay. Kaya yung nasa building, yung wiring malapit sa mga main line ng Meralco. Yun talaga yung usually nababalitaan mo namamatay. Pero yung mga nasa loob na ng building, usually yan namamatay dahil electric shock. O nagulat lang siya nung nakuryente. Tapos nasagdanan. Ganong mangyayari. Usually mabalitaan mo sa loob ng building. Kasi hindi na talaga ganong nakakamatay yung sa loob ng building. Magugulat ka lang. Kaya was nagulat ka, nalaglag mo pa. Yun na usually nangyayari sa loob. Pero kung hindi ka talaga sa electrical, huwag mo na lang gawin para hindi ka masyak. Diba? Pero kaya dapat mong alamin kung kaya mo bang gawin. Hindi. Kasi hindi rin ganun kadali ang electrical works. So yun. So ngayon mga kasaka, naglilipat tayo ng electric supply dito sa may third floor. So magre-rewiring tayo kasi nga ang supply dati nasa submeter. Since nagkaroon na ng sariling metro yung building, yung para sa admin talaga. So kailangan natin i-rewiring yung para sa ilaw ng hallway. So without further ado, let's do this. So kailangan natin hugutin yung wire na ililipat natin sa ibang linya. So hilahin mo lang siya para kahit papaano hindi ka na bumili ng wire. Saka hindi rin sayang, di ba? Kape muna tayo. So yung mga kasaka, the best talaga pag mag-wiring ka ng building, dapat naka-color coding ka. Para yung mag-maintain ng electrical, alam nila kung saan yung papuntang switch, papuntang ilaw, yung dalawang live na wire. So hindi na sila mahihirapan mag-trace. Kaya kayong mga electrician, maawa naman kayo sa aming maintenance. Huwag nyo na kaming pahirapan. So kung maaari, gumamit kayo ng color coding ng wire para madaling ma-trace ng mga mag-aayos o mag-maintenance. Kasi usually sa mga residential, ginagamit lang nilang wire, isa lang kulay itim o kaya parehong puti. So kung maaari, black and white, o maglagay ka rin ng green, or basta hindi sila pareho para pag open nila sa mga box, makikita nila kulay green ang nanggaling sa switch o kulay green yung kulay puti at kulay itim yung nanggaling sa supply. So hindi na mahihirapan yung mga mag-maintenance, mag-troubleshoot kung saan yung may problema. No, kung alin yung dapat palitan, alin dapat yung dapat iwasan. Yung mga tipong ganun, di ba? So sana naman kayong mga nasa electrician, kahit na residential lang yung winiringan mo, mag-color coding kayo para hindi hirap ayusin. Yun lang naman sa akin. Pareho lang naman ang presyon nun. Hindi magkaiba ang presyon ng bawat magkaibang kulay ng wire. So, di ba? May sense yun. Thank you.